At ito po ay of course yung Electronic Business One-Stop Shop, napatunayan po natin dito na yung lahat ng LGUs na mayroong ganon, makakapag-issue po ng business permit in a matter of minutes. 10 minutes po, for instance, in Malabon, tsaka sa Navotas. Valenzuela, 5 minutes lang po makukuha niyo yung business permit. In Metro Manila, all the 17 cities except one, no, hindi pa IBOS compliant. At dito din po sa Executive Order 32 na pinirmahan nating Pangulo in 2023. Sa loob lang po na isang taon na in-implement natin dito, tumaas po yung number of permits na nagawa sa pag-construct ng mga telco, telecommunications tower. Dahil po dito nabawasan yung processing time, no, from 255 to 300 days to just 59 days based on the record by Meralco. At so number of permits issued from 6,117 in 2022, tumaas po ng 62% by 9,856. Dahil po dito, no, yung internet penetration rate sa Pilipinas tumaas to. Ibig sabihin, mas marami na po ang Pilipinos na merong internet access. Dahil dito, 73.6% or an increase of 68%. Lalo din pong bumilis ang internet speed. No? For instance, in mobile internet speed, tumaas po from 18.68 Mbps in 2022 to 27.75 Mbps in 2024. Yung fixed internet speed po, talagang very proud tayo dito, tumaas from 46.44 Mbps to 92.19 Mbps or an increase of 98.5%. No? At yung Executive Order 59 na nirelease din po ng ating Pangulo, dahil po dito nagkaroon ng 6 projects completed, big projects completed in 2024 at 13 more expected to be completed this year. At dahil po dito sa mga reforma, gumanda rin po yung ating performance dahil yung ating United Nations Electronic Participation Index ay tumaas by 16 spots, no? At o 31 spots. Doon naman po sa E-Government Development Index, tumaas po ng 16 spots. Complaints handling po, we're very proud of this, no, na yung ating legal department, ang resolution rate po ay napakataas. Out of 25,988 complaints that we received from 2018 up to the latest March 2025, ang resolution rate po natin is 99.7%. Dahil po dito, lalo pa po natin paigtingin ang pangdinggin ang mga reklamo ng ating taong bayan. This year po, we will be launching the Electronic Complaints Management System. With the use of artificial intelligence, we will be able to receive complaints 24/7. At atin din po mamomonitor ang status po nito. Ito po ay ating ginagawa. Lahat po tayo ay gusto natin sama-sama, no? Dapat po ay patuloy tayo sa pagbigay lang ng mga magandang balita sa ating taong bayan. Pero kung meron pa rin po kayong reklamo, madali po ang i-ARTA po ninyo. Tumawag kayo 8888 or sa hotline 12782 o kaya mag-email lang po sa ating email complaints@arta.gov.ph. In fact, marami po tayong narinig na testimonials from, in fact, during our kapiyan sa Manila Hotel po, si Sergio Ortiz Luis mismo, President ng Exporters Confederation. Sinabi po niya, at least 3 kaibigan niya, sinabi lang may problema sa isang ahensya, sinabi, i-ARTA namin kayo. Inaksyonan po kagad ito. This was not the first time that I heard of it. So yun po ang aking talagang sana ipalam natin sa ating taong bayan, sa ating mga kababayan. Maganda po ang potensyal na ating bayan. Marami po na-expect dito ang private sector support po, yung mga businessmen natin, chambers of commerce, even ambassadors, go to us, no? Ano pa ba ang pwede naming maitulong sa inyo? Ganito po kagandang prospect ng ating bayan. In 2028 po, ang ating gusto ay lahat po ng local government units should be compliant with the Electronic Business One-Stop Shop because we know that by attracting businesses to come in, that's why we're replacing red tape with red carpet because this is the number one concern amongst the businessmen. Dito po ba sa Pilipinas, ready tayo for business? Kapag napaalam po natin sa buong mundo na ang Pilipinas ay ready for business, dadagsa po ang mga negosyante dito. Dadami po ang negosyo dahil dito we will have more business
and livelihood opportunities for our people.